Hello guys, meron pala akong ituturo sa inyo. Ito ay parts ng aking mga secrets. Paano mag-trades sa stock market, paano mag-trades sa crypto, at paano mag-trade sa forex. So ako pala ay isang traders at isang mentor din na nagtuturo paano mag-trade. Naka-formulate pala ako ng ebook at ito ay tuturo ko sa inyo online gamit ang ebook na ito. So, I will teach you on the different secrets na ginawa ko, or mga secrets na paano ako mag-trade sa market, paano ko nakakonquer yung markets. Siyempre may mga losses or may mga still na nangyayari dahil hindi naman perfect yung market. So ito ay ang part 1 ng aking trading secrets. Tuturo ko sa inyo isa-isa dito, at ang bawat isa ng mga secret ay may mga strategy kung tawagin. Tinawag siyang secrets dahil hindi nakasulat sa ebook or hindi naka-indicate sa ebook kung ano talaga ang timing. May mga parts doon na may omitted, kaya ito ay ginagamit ko as a weapon on how to conquer the market. So kung hindi mo pa alam kung paano ang timing, baka makatulong sa iyo bilang traders ang secret kong ito. Okay, punta tayo sa secret number 1. Ako nga pala ay nagtuturo sa market bilang trading mentor. May mga students na ako, maraming students sa either sa forex at sa cryptocurrency. Then mayroon mga students na gusto mag-binary using pocket option, then tinuturuan ko rin sila. Ito ang secret number 1. Secret number 1 is using horizontal line price action, na kung tawagin ay horizontal line breakouts, no? Horizontal line breakouts. And ang gagawin natin ay titingnan natin yung market kung nasa consolidation siya. Unang gagawin is ang consolidation ang hanapin. If the market consolidates, doon na tayo maglalagay tayo ng horizontal line. So, lagyan natin ganyan. Horizontal line, lagyan natin. Ito yung ating resistance dito. Ito yung resistance natin. Ito yung support level natin. So, paano natin malalaman na valid resistance at support yan? So, i-count natin. If the touches or the touch here is more than 3 or 2 to 3 bob, that is strong resistance. Ito naman sa baba, i-count natin. 1, 2, 3. 3 na siya. That is strong support. So, any breakouts of these horizontal lines ay opportunity ng trades. Yun yung secret number 1 ko. Paano ba gamitin ito? So ito may mga mababasa kayo kung gusto nyong basahin ito. Gusto nyong basahin, pwede rin. Pero ang secrets dito ay hindi ko sinulat dito. Ang secret sa strategy ito, ang secret sa gamit ng horizontal line, ang secret sa timing ko ay hindi nakasulat dito. Kaya maswerte kayo dahil ituturo ko sa inyo online. After this one, pupunta tayo sa real market at sa chart. Kaya ituturo ko paano ang timing. So, kung gusto niyo ng ebook na ito, ibibigay ko sa inyo for free. Para mabasa nyo, then i-apply nyo rin sa pagtitrades niya. Okay, basta message nyo lang ako. May dyan sa baba, ilalagay ko yung FB account ko. Then,
sa YouTube, pwede ka yung mag-comment sa akin. Okay, ano natin yung kung paano gamitin ang ebook na ito at matulungan ko rin kayo kung gusto niyo matuto at improve pa yung timing niyo sa market. Okay. Paano gamitin ito? Ang secret ay dito. If the price breaks the resistance, example, nag-break siya, ito yung candle na breakout candle, ang gagawin nyo lang ay lalagyan nyo siya ng box. Yung breakout candle, ibabox nyo. Pag nalagyan nyo na siya ng box, nag-break na siya sa resistance, di ba? Pag nalagyan nyo siya ng box, we will wait another breakout from this small box. If the price breaks again to the upside, we will wait the retest. Then, pag nag-retest na siya, doon ka na magpo-position. No? Pwede market. Market is the best. No? Dahil scalping na tayo, magagamit natin ito sa 5 minutes. Sa 5 minutes tayo dito mag-analyze. Then, ang entry natin is 1 minute. Scalping strategy lang to. So, pwede natin gamitin sa highest time frame, pwede sa 1 hour, ang kanyang magiging entry ay nasa 15 minutes or sa 5 minutes kung 1 hour ka mag-analyze. O gawin natin dito, pag nag-breakout siya, maghintay tayo ng another breakout sa resistance. Ito. Then, another breakout for this box. Pag nag-breakout siya, pwede ka nang mag-position pag nag-retest or position agad dito or market. Kahit hindi na mag-limit, mag-market ka, then yung risk-reward ratio is 1:2 at 1:3 dito. Yung SL level dito, sa baba ng box na ginawa natin, ito yung SL. Ito yung TP. 1:2 to 1:3. Yun yung secret. Ito yung secret nito. Dito. Box na to para malaman natin na talagang may momentum na siya. So, ang titingnan natin ay bullish candle. Bullish candle ay pwede nating bullish engulfing or mga any bullish candle patterns na makikita natin dito sa breakout na to. Okay. If the breakout nasa support level, kailangan makita rin natin yung mga bearish candle na pattern na may momentum na siya sa downside. Ang tanong, pwede bang i-trades habang hindi pa siya nagbe-breakout? Pwede bang i-trades? So, depende sa inyo. Basta ang strategy ito, using horizontal lines, ang breakout lamang ang ina-advise ko na i-trades. Breakout either support or sa resistance. Bahala kayo kung i-trades nyo ito dito. Bahala kayo. Pero ako hindi ako nagte-trade yan. Sa breakout lang talaga ako. Either resistance or support. Okay. Ngayon, punta tayo sa real chart at ituturo ko sa inyo paano gamitin ito ang horizontal line trading secret number 1 using price action. Okay. Punta na tayo sa chart. Okay guys, nandito na tayo sa real chart or sa chart sa EUD/USD ito. So, ngayon, na example ito ng strategy natin kanina na pinag-usapan, ang horizontal line breakouts, no? So, sample nakita na natin ito. Kita natin ang market ay nagko-consolidate dito sa bandang ito. Consolidation na siya. Ito yung join natin white dahil direction. Ang market ay nagko-consolidate na dito. So, malalaman natin na consolidation na siya dahil yung
yung movement niya ay parang walang trend. Ganyan lang. Walang trend. Consolidation phase. Pag nakita natin na nagko-consolidate, ito may trend siya, downtrend siya, then consolidation. After ng consolidation, pag nakita natin ang consolidation, ang gagawin natin ay lagyan natin ng horizontal line. Tayo ng horizontal line. Dito tayo kuha ng horizontal line. Lagyan lang natin dito. Ito yung resistance natin. Ito yung support natin. Pwedeng lagyan ng horizontal line na nasa baba ng wick, body to body, pero ako mas inano ko yung wick. Hindi kayo maglagay dito sa body lamang. Ito, another horizontal line, pero mas pinili ko na dito sa baba ilagay. Ito na lang dito sa taas. So nakita na natin or nalagay na natin ang horizontal line. Ang gagawin na lang natin ngayon ay hintayin natin yung breakout sa ating horizontal line. Breakout sa either resistance or support. So hintayin natin na mag-breakout siya. Yun. Nakita natin na may breakout candle dito. Anong gagawin pag may breakout candle na? Kuha tayo ng rectangle. Lagyan natin ng rectangle dyan. Breakout candle. So kailangan ang price ay hindi bumalik dito sa baba. Pag bumalik, hindi pa opportunity to trade. Pag after this red candle mag-green or mag-breakout pataas, doon na tayo tatiming or doon tayo magpo-position. Okay, ganito. Pwede nating hintayin pa ang breakout. Nagko-consolidate siya dito. Di ba ito consolidation, malaking consolidation. Ang nangyayari, mayroong nangyayari dito na maliit na consolidation or automatically nagre-retest siya. Then nabi-break itong box natin. Itong box natin nabi-break niya. Tingnan natin. O yun. O ibalik natin. Medyo ibalik natin dito sa part dito. Ito ang timing ito. After these two candles, ito na maliit na red, may isang candle na green, hindi pa siya masyadong confirm. Dito, ito na yun. Pangalawang green, dito yung position dapat natin. Ito. So, pag nakita natin yan, nakita natin ganyan na dito. Pag nakita natin na ganyan, yan yung yun yung breakout niya na ito kasi hindi pa na-engulf yung So mas mabuti yung breakout candle bullish engulfing. Pero ito pwede na to dahil may momentum na siya na ipinakita. May mga instances na ang nangyayari after breakout the resistance level dito. After breakout the resistance level, bumabalik
ito, ganyan, bumabalik dito. Then, retest sa resistance, then patuloy dito sa baba. May mga instances yan. So, kaya careful tayo na tignan mabuti kung valid na ba yung breakout. So, valid ang breakout dahil pilit niyang bumababa dito sa part na to. Bumabalik sana siya. Pero hindi na nakaya ng price. Kaya nag-breakout pataas. Breakout pataas. So, consider this one is a breakout candle. Kaya linagyan natin ng box. Then, nag-retest siya, maliit. Then, after ng retest, nagpakita siya ng another bullish candle dito. Yun yung timing. So, may mga instances na bumabalik dito sa box na to, maliit, nagko-consolidate or nagre-retest siya ulit dito. So, pag hindi bumaba at mag-break pataas, yun na yung another confirmation natin. So, since nakita na natin to, may confirmation na siya, lalagyan na natin ng guide, ito, position guide, long. Dito, ito mismo dito, pwede na tayo mag-position dyan. Then, yung ano natin, yung SL, sa baba lang ng ating resistance level. Ang tawag na dito ay, dito, SL dito, then dito yung TP. So, 1:2. So, itong ano natin, 1:3. Yan. Okay. 2 yung ating reward at 1 yung ating risk. Ibig sabihin, pag mayroon kang $1, kung matalo ka $1, pag nanalo ka $2. Ganyan yung ibig sabihin ng 1:2 risk to reward ratio. Okay, tignan natin kung anong mangyayari. Ayun. Yan. So, okay. Nahit na yung ating target. So, kung mapapansin natin maraming beses siya nag-retest dito. Pero dito sa box natin. Pero anong nangyari? Hindi na siya nakabalik sa baba. So, iyon ang secret sa ebook natin, secret number 1. Ito yung tinatawag natin na magic box. Yung mga student ko alam na kung anong magic box, so paano gamitin. So, itinuro ko ito sa inyo online sa mga traders out there na gustong magkaroon ng additional knowledge. So, itinuro ko sa inyo o ituturo ko sa inyo ang iba't ibang secrets ko sa trading. Okay, hanggang sa susunod na trading secret, maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating video. Maraming salamat. Subscribe sa channel ko at mag-likes na rin kayo at i-share para ma-inspire pa akong na gumawa ng ganitong mga video. Maraming salamat sa inyo.